Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 14, Textbook, page 182. Second grammar tayo for Unit 14. So we have dongsa or hyongyongsa, verb or adjective, plus the grammar, oya. Oya, aya, heya. So yung tatlo na yan. And ito ay familiar kay oya dueda, aya dueda, heya dueda. Okay? So actually, similar sila ng pagkakaroon ng gamit, no? So, yung must or need, kailangan or dapat. And dito sa explanation ang sabi, 앞에 오는 내용이 뒤 내용의 필수 조건이 될 때 사용한다. So, you use this grammar, oya, aya, heya, kapag yung first clause daw ng yung statement ay prerequisite nung second clause. Okay, so yung 필수 조건, ibig sabihin prerequisite or required siya, no? Essential factor siya. So again, yung unang sinabi mo, kailangan muna siyang maganap or mangyari para ma-satisfy yung kasunod na sinabi. So ang difference niya dun kay aya, oya, heya, dueda, si aya, oya, heya, dueda, ending siya ng statement. Pero this time, itong si oya, aya, heya na walang dueda or hada, nasa gitna siya, no? So, if makita nyo itong mga examples natin, nasa gitna. Wala siya sa end ng statement. Pero, yun nga, no? Yung gamit is similar, no? We can use yung need or required, no? You are required to do this, okay? Or you need to be like this, okay? Or you have to. Pwede din, no? And then, sa Tagalog naman, kailangan, dapat, okay? So, yun nga, no? Sabi no, prerequisite or essential factor yung first clause mo para mangyari or maganap yung second clause or yung kasunod mong sinabi. So, para mas maintindihan natin, dito tayo sa first example. So, si Jason, sabi niya, 이 홈페이지에 회원 가입이 잘 안 되네요. Sabi niya, no, yung 회원 가입, sign up for membership or gagawa ka ng account. So, hindi daw siya makapag-sign up dun sa homepage. Sagot si Angela, 휴대전화로 본인 확인을 해야 가입이 돼요. So, sabi niya, no, with your mobile phone or using your mobile phone, you have to do this. Alin, yung bunin, wagin. Okay, so gagawin daw muna niya dapat ito para siya ay makapag-sign up. 가입이 돼요. Okay, sabi kanina sa explanation, no, essential factor yung first clause or yung sasabihin mong una para mangyari yung second clause or yung kasunod na or yung ending ng statement. Okay, so dito yung bunin, wagin, ibig sabihin yan is yung identity verification. Yan, bunin, identity, wagin, verification. Okay, so again, sabi ni Jason, no, hindi ako makapag-sign up dito sa website na to. Anong sagot sa kanya ni Angela? You need to verify your identity first using your mobile phone para ikaw ay makapag-sign up. Okay, for you to sign up. So, dito, yung ginamit na word is yung hada. So, dahil hada siya, naging heya na lang siya. Pagdating sa rule, no, yung parang sa aya, oya, heya, deda lang din. Kapag a or o, ang final vowel, aya. Pag not a or o, oya. And then, kapag mga verb na nag-end with hada or adjective na nag-end with hada, magiging heya. Yan. So, same yung rule for verb and adjective, no? Okay, so balikan natin yung mga examples. Ito, dito naman tayo. Sabi ni Ga, 중학생은 혼자 스마트폰을 개통할 수 없어요. Yung question niya, middle school students can't open a smartphone account on their own. So, 혼자, no? Mag-isa or on their own. 개통할 수 없어요. Can't open an account for smartphone. Okay, so 개통하다, to open or make an account. Para saan? Sa phone or smartphone. Parang ano yan, no? Phone subscription. And then, 중학생, middle school. sagot si na. 네, 보호자가 있어야 가능해요.
So, ganang hada possible. So, magiging possible lang siya kung meron kang guardian na kasama. Okay? So, kung on your own, kunyari ikaw ay middle school student, on your own gusto mong magkaroon ng phone subscription, hindi possible, no? Hindi pwede. Magiging possible lang kapag may sinama ka na guardian. If you have a guardian with you. Next one, 여권이 있어야 비행기를 탈 수 있다. So, anong sabi? Kailangan meron kang passport para makasakay ka ng eroplano. Okay? You need a passport to board a plane. Next, 빵은 부드러워야 맛있다. So, paano magiging masarap? Kailangan na malambot yung tinapay para siya maging masarap. Okay? So, dito, no, nasa gitna, hindi siya ending ng statement. And pwede kay verb, pwede kay adjective. Tapos, again, prerequisite, no, or kailangan mangyari muna yung una mong sinabi para ma-satisfy yung kasunod, no. So, dito tayo sa rule. Again, madali lang yung rule. Again, pwede kay verb at adjective. Same lang yung kanilang rule. And then, pwede natin isipin yung present form of the verb and the adjective. Yan. So, itong rule na to ang iisipin nyo. Okay. So, try natin gawin yung activity number 1. So, example muna tayo. 조금 후에 출발하다. 약속 시간에 늦다. So, itong dalawa na to ang pinagdugtong. Naging 조금 후에 출발하면. So, dinugtungan lang ng 면 or 음연 na grammar. Tapos, 약속 시간에 늦다. Naging present form lang, no? 늦어요. Tapos, naging question na siya. Okay? So, siya yung ginawang question. Pagdating sa sagot, 지금 출발하다 at saka 늦지 않다. So, ne. Tapos, ito na, no? 지금 출발해야. So, since hada siya nag-end, yung 출발하다 magiging 해야. And then, dugtong si 늦지, tapos anta, present form lang ulit. 늦지 않아요. Okay, ano ibig sabihin nun? Yung question muna. So, 조금 후에 출발하면, pag tayo ba ay umalis maya-maya ang konti, malilate ba tayo sa meeting? So, anong sagot? Ne, 지금 출발해야 늦지 않아요. Oo, so malilate nga daw. Kailangan na umalis na tayo ngayon para hindi tayo malate. Okay? So, dito tayo sa number 1. Question natin, 휴대폰이 없으면 불편해요. So, yung hada na magiging heyo. Okay, ano ibig sabihin ng question? Inconvenient ba if walang phone? Malamang, lalo sa panahon ngayon, no? So, yung sagot, ne. Tapos, ito na, 휴대폰이 있어야. 친구들과 연락. So, yung hada magiging heyo. So, ito, nung kabataan ko, yan, wala naman kaming phone. So, paano kami nagkakaroon ng contact ng mga kaibigan ko, lalo na pag maglalaro na kami. So, minsan, pwede yung tinatawag, no, tinatanong sa, nandiyan po si Marmar, ganyan. Pero pag masungit yung napagtanungan mo, halimbawa, lola, ganyan, ay, wala dito, ay, talaga. So, hindi na kayo makakapaglaro. So, paano yung ginagawa namin? May mga code. Tapos, may iba naman, sit-set. So, sa amin, combination ng sit-set. Tapos, palakpak. So, pag narinig na ng kaibigan ko yung code na yun, no, lalabas na siya. So, gumawa na lang ng code, no. Yung iba, sipol, yan. Pero this time, dahil may phone na, okay, wala nang code pa, pero mas masaya yung may code. Okay, so anyway, yan siya, no. Number 2 tayo. Daming kwento eh. So, 고기 차갑다, 맛없다. So, magiging 고기 차가우면 맛없어요. Ayan. So, pag malamig po ba yung sabaw, hindi masarap, abay malamang. So, sagot, ne. 고기 따뜻해야 맛있어요. So, kailangan na mainit ang sabaw para siya ay masarap talaga, no? Okay, next. 한국에서 취직하고 싶으면 어떻게 해요? If gusto ko pong magtrabaho sa Korea, paano po ang gagawin?
Tapos, 한국어가, so dito no, hindi mo na kailangan sagutin ng ne. Kasi ang question is, paano? So, ito na kagad. 한국어가 유창해야 취직할 수 있어요. So, ano ibig sabihin nun? 한국어 유창하다. Ano ba yung 유창하다? Kailangan fluent ka, okay, sa Korean language. Okay, so you need to be fluent para ikaw ay makapagtrabaho sa Korea. Okay, next. 인터넷에 접속하고 싶으면 어떻게 해요? So, same yung ano, no? Format ng question dito sa 4 and 5. So, if gusto mong, so, 접속하다, ibig sabihin yan is to connect, okay, or to access. If gusto mong maka-access ng internet, paano ang dapat na gawin? So, ang sagot, so, again, hindi na necessary yung ne, no? So, Wi-Fi 비밀번호를 입력해야 접속해요. So, again, yung question, paano po ang dapat na gawin para ma-access yung internet? So, ang sagot, you have to enter. So, imyok, to enter or put. Yan. So, enter the Wi-Fi password para makapag-access ka no, ng internet. So, you need to enter the Wi-Fi password for you to access the internet. Okay, so that's for activity number 1. Activity number 2. 어떤 일을 할 때 꼭 필요한 방법에 대해 친구와 이야기해 보세요. So, pag-usapan or discuss yung bagay na kailangan mong gawin. Okay? So, yung something that you must do if you're doing something. Okay, so, ano yung mga yon? Ito na naman tayo sa tatlong topic. So, 처음 가는 장소를 빨리 찾는 방법. So, again, 방법, method, ways, or pamamaraan no, sa Tagalog. So, how to quickly find, okay, yung first time na pupuntahan mo na lugar. Okay, how to quickly find a place to go for the first time. And then, another topic, 사진을 잘 찍는 방법. So, ano yung magandang paraan para yung picture na kukuhaan mo is maging maganda yung result, no? How to take good photos. And then, 한국어를 잘 하는 방법. So, ano yung paraan para maging magaling sa Korean language? How to speak Korean well. So, dito yung first na question, or not question, topic, ito yung example na sagot niya, no? 길 찾기 앱을 설치해야 처음 가는 장소를 빨리 찾을 수 있어요. Which is, totoo. Kailangan mo nung sa atin, sa Pilipinas, ano ba? Waze. Yan yung mga application, di ba? Yan, or pwede din Google Map. Yan. So, ako, ang ginagamit ko, medyo old school, pero mas nasanay ako doon, no? So, Naver Map ako. Yung iba, Kakao Map, yan, T-Map, pero ako Naver Map. So, 길 찾기 앱을, ibig sabihin nung 길 찾기 is yung kanilang direction, no? Okay, so, direction, application. Yan, so install, 설치하다. So, kailangan mong install yung mga direction application para madali mong mahanap yung lugar na first time mong pupuntahan. Gawin natin yung second, 사진을 잘 찍는 방법. So, dito, kailangan maalam ka sa settings, no? Sa pagkalikot or paggalaw ng camera settings. So, pwede natin sabihin, camera, or pwede na rin as basic as, kailangan marunong kang gumamit ng camera para maging maayos yung pagkuha mo ng photos. So, camera 설정을 사용하는 방법을 알아야. So, yung gagamitin natin na word or yung dudutungan natin ng aya na grammar is yung alda, yung verb na to know. So, araya, and then dugtong natin yung 사진을 잘 찍을. So, gagayahin natin yung
format ng ending dito. So, nagkaroon ng 을 수 있어요. Okay, so tayo din, 잘 찍을 수 있어요. Okay, we can use this ending, no? Again, 카메라 설정을 사용하는 방법을 알아야 사진을 잘 찍을 수 있어요. Kailangan alam mo paano galawin yung setting ng camera mo para ikaw ay makapag-produce ng magandang picture. Okay, next. 한국어를 잘하는 방법. So, ano naman ang kailangan gawin? Okay, or paraan para maging magaling sa Korean language. Kailangan mo mag-aral ng mabuti, di ba? So, 열심히 공부해야 and then 한국어를 잘 할 수 있어요. 한국어를 잘 할 수 dugtong natin. 잘 할 수 있어요. So, that's for activity number 2. Tapos, dito tayo kay Dano-chang. So, homepage, again, homepage. 회원 가입을 하다, make an account. 회원으로 가입하다. So, 회원, ibig sabihin kasi niyan is member, no? Yan. So, sign up as a member. 본인 확인, identity verification. And then, 개통하다. So, again, to open. Yan. Or magbukas ng account. And then, 접속하다, to access. Again, this is level 3, unit 14, second part ng grammar natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.